Madalas sabihin na sa bawat nilalang na nabubuhay sa mundo ay may isang nakatakdang banal na gawain. Isang misyon na itinalaga bago pa siya isilang at itinadhanang paglalaanan ng kanyang panahon dito sa lupa. Marahil, ang isa sa pinakadakila at pinakabanal dito ay ang pagiging isang ina. Isang napakahalagang tungkulin na iniata sa mga kababaihan, ang magluwal, mangalaga at humubog ng isang buhay. Subalit, hindi ito ang gawaing inilaan para sa kanya. Hindi ang mangalaga ng isang sanggol na nagmula sa kanyang sariling sinapupunan. Bagkus ay ang maging isang ina sa di mabilang na buhay na uhaw sa pagtanggap. Silang mga kinalimutan, mga kaluluwang sadlak sa hindi makataong uri ng pamumuhay. Silang mga pinandidirian at itinapon ng lipunan. Isinilang noong ika-26 ng Agosto, taong 1910 sa Albania, isang maliit na bansa sa Europa. Si Agnes Gonje Boyaju ay lumaking bunso sa isang tipikal na Katolikong pamilya. Mula pagkabata, kapansin-pansin ang kanyang pagkahilig sa mga istorya ng buhay ng iba't ibang misyonero. At sa murang edad na 12, ay buo na ang kanyang pasya na pasukin ang buhay ng isang relihiyosa. Iniwan ni Agnes ang kanilang tahanan sa edad na 18 upang pumasok sa kumbento ng mga madre ng Loreto bilang isang misyonera. Ito ay nangyari sa panahong ang mga taong umaalis upang maging misyonero ay hindi na nakababalik panguli. At gayon nga ang kanyang naging tadhana. Hindi na muling nakita ni Agnes ang kanyang ina at mga kapatid. Dumating siya sa India noong 1929 at naging isang ganap na madre gamit ang pangalang Teresa mula kay Saint Therese of the Child Jesus, patron ng mga misyonero. Naatasan siyang maging guro ng isang paaralan ng mga Loreto sa Calcutta, India. At dito niya unang nasaksihan at naramdaman ang pagkabagabag sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga mahihirap na naninirahan sa Calcutta. Sa isa sa mga liham na inilathala matapos ang kanyang kamatayan, inilahad ni Mother Teresa ang isang pangakong binitiwan niya sa Diyos na kailanmay hindi ipagkakait dito anuman ang hingi nito sa kanya. Isang pangako na sinubukan noong 1946 habang siya'y naglalakbay patungo sa kumbento ng mga Loreto sa Darjeeling para sa kanyang taunang spiritual retreat. Nakaranas si Mother Teresa ng isang espiritual na pangyayaring kanyang tinaguriang isang pagtawag sa loob ng isang tawa. Naramdaman niya ang matinding pangungusap ni Jesus na iwan ang maginhawang buhay sa loob ng kumbento ng mga Loreto. Mamuhay bilang isang Indianong madre kasama ng mga mahihirap ng India. At magsimula ng isang kongregasyon ng mga madre na ilalaan ang kanilang sarili sa isang buhay na kapiling ang mga pinakamahirap sa lahat ng mahihirap. Bilang pagtugon sa pangakong kanyang binitawan sa Diyos, buong pusong sumunod si Mother Teresa na walang pag-aalinlangan kung saan at paano makakukuha ng pinansyal na suportang kakailanganin upang isakatuparan ang gawaing iniata sa kanya. Sa isang tala sa kanyang diary na isinulat noong unang taon niya bilang madre sa labas ng Loreto, inilarawan ni Mother Teresa ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Sapagkat wala siyang iba pang pinagkakakitaan, kinailangan niyang mamalimos upang magkaroon ng pagkain at mga kagamitan para sa kanyang misyon. Nakaranas siya ng pag-aalinlangan, kalungkutan, at tukso
na magbalik na lamang sa kaginhawaan ng buhay sa loob ng kumbento. Subalit, hindi niya hinayaang maging sagabal ang mga saloobing ito sa kanyang pagtubad sa binitawang pangako. Noong ikapito ng Oktubre 1950, natanggap niya ang pahintulot ng Vatican na simulan ang kongregasyon na ngayon ay kilala bilang Missionaries of Charity. Nagsimula ito na may 13 madre lamang na nag-aalaga ng may sakit at nagtuturo sa mga mahihirap na batang hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Noong 1952, nakapagtayo siya ng isang sentro para sa mga mahihirap na malapit ng mamatay, na kung saan tinutugunan ang kanilang mga pangangailangang medikal at nabibigyan sila ng pagkakataong lisanin ang mundo ng may dignidad. Subalit, minsan nga namay hindi makatarungan ang paghusga ng mundo. Maging ang banal na gawain ni Mother Teresa ay hindi nakaligtas sa mga pagbatikos. Habang lumalaganap ang kanyang marangal na adhikain sa bawat sulok ng daigdig, may ilang nag-akusa sa kanya ng pagiging pabaya sa pagsugpo sa kahirapan, ng panghihikayat sa mga tao na manatili na lamang sa buhay ng paghihikahos sa halip na tapusin ito, at maging ang paglulustay ng mga donasyong ibinigay sa kanyang kongregasyon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, iisa lamang ang kanyang naging tugon. At nagbunga ang kanyang mga paghihirap. Umani siya ng maraming parangal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang pagkilala sa kanyang pagsusumikap para sa mga mahihirap. At noong 1979, iginawad sa kanya ang Nobel Peace Prize. Nang siya ay namatay noong ika-5 ng Setyembre, taong 1997, ang Missionaries of Charity ay mayroon ng 4,000 madre na nagpapatakbo ng 610 mga charity centers sa 123 bansa. 2 taon pa lamang matapos ang kanyang kamatayan, sinimulan na ng simbahang Katoliko ang proseso ng pagsusuri kung maaari siyang ideklarang isang santo. At noong ika-10 ng Oktubre 2003, siya ay isinailalim ni Pope John Paul II sa proseso ng beatification at ginawara ng titulong Blessed Teresa of Calcutta. Ito ang ikatlo sa 4 na hakbang na dapat pagdaanan ng isang tao upang taguriang isang santo.